Kung napanood mo na yung video ko about car, no, binanggit ko doon na yung car and car expenses are wealth killers talaga, ano. Kasi nga, hindi naman lahat, pero maaaring karamihan sa atin, bumibili ng kotse na maaaring hindi nila afford, ano. There's a big pressure kasi from our society, no, o maaaring sa mga kaibigan natin o pamilya natin na kailangan mag-drive tayo ng mamahaling kotse to show na we are successful in life, diba? Ang problema lang kasi dito is yung nabibili natin, kaya sinabi ko siyang wealth killers, ano, ay hindi tugma doon sa kinikita natin. Kaya naglabas din ako ng isang video na magkano lang kaya ang afford mong biling kotse based sa kita mo. So kung bago ka rito, hanapin mo lang yung video na napakagandang topic yon, ano. Pero nothing against driving a nice car or buying a car. Kailangan natin yan. Lalo na sa atin dito sa Australia, di ba? Papasok sa trabaho, di ba? Pamamasyal. Kailangan natin yung kotse yun. No? May mga iba lang na napapabili because of the marketing strategy din, ano. So maaaring plano natin bumili ng 20,000 na kotse lang based on our budget, pero we ended up buying na mas mahal, no, dahil nga sa tawagin natin siyang marketing strategy. Ang nangunguna diyan is itong 0% interest car loan. Yun ang pag-uusapan natin ngayon, ang katotohanan ang katotohanan sa likod ng 0% car loan. Ako si Rom, a licensed financial advisor, an accountant dito sa Australia. Nabanggit ko rin sa isang video ko na during my financial planning academy, meron akong naging kasama, naging kaibigan, na isa sang manager ng isang car company. Very, very famous and popular brand dito sa Australia. So, he's a big boss doon. No? And pag-uusapan namin yung mga marketing strategy nila, how to convince people to buy a car. Ang isa na nga dito, ang 0% car loan. Real talk, no? Tingnan natin dito, di ba? No? Kung hiram ako sa inyo ng 5,000, ibabalik ko after 5 years or 2 years, di ba? Kahit paano gusto nyo namang kumita, di ba? No? Bigyan mo naman ng interest, di ba? Pero dito, kotse ang pinag-uusapan, maglo-loan ka ng 50,000, assuming, no? At sinasabi nila, 0% car loan. Saan kaya sila kikita doon? 50,000, ang car loan, ang 0% car loan, ang ibig sabihin nito is, hiram ka ng 50,000, kung ang term ninyo is 5 years, isusoli mo lang siya ng 50,000 din. So, ano ang catch, di ba? Pero marami sa atin, maring bumili ng sasakyan na yun, di ba? It's a good deal, di ba? 50,000 ang binibili kong kotse, kukunin ko siya, hiramin ko siya, wala akong babayarang interest. So, that's a marketing strategy na ginagawa ng iba, ano. So, hindi naman lahat. Siguro, ginawa ko yung video na ito to check or how to approach with that kind of situation, no, na gusto mo bumili ng sasakyan, may 0% na deal. So, before you sign that contract, meron kang i-check ng content. Meron akong listahan dito, kung ano mga dapat mong tingnan, no, before you sign that contract, no. So, balik ako doon sa katotohanan sa likod ng 0% car loan, no. Maari, no. So, number 1, maaring ang presyo ng kotse ay inflated, no. Maaring inflated purchase price, di ba? Di ba kung bibili ka ng item, sapatos man o damit, di ba? Bumibili ka based on price. Diba, no? So, it so happen kasi na hindi natin ikakas yung kotse. Nakakaroon sila ng opportunity to discuss the interest, hindi yung presyo. So, ikaw naman, before you sign that contract, no, na contract of loan, buy that car, yung dream car mo, check mo rin naman, no, kahit papaano, di ba? No? Kung bumibili ka ng sapatos, chine-check mo kung magkano ang benta sa kabilang store, check mo rin yung RRP or recommended retail price niya. Kasi karamihan, hindi naman lahat, pero karamihan, pag 0% ang kanilang loan term, maaring inflated ang kanilang purchase price. Kasi, negosyo rin sila, di ba? No? Papahiramin ka ng pera, wala silang kikitain. That's very, very impossible. No? So, maaring doon sila sa presyo ng kotse, magdadagdag at doon ang kanilang kita. Pangalawa, maaring hindi inflated ng presyo, pero sa loan na yan, maaring may fees and charges. So, check nyo rin siya. 0%, okay, hiniram ko 50,000. Tanungin mo, 50,000 din bang ibabalik? Maaring kasing may fees doon. Maaring 100 per month, di ba? Pag may extra charges. So, you ask the comparison rate then.
to 0% na interest rate, how much is the comparison rate? How much is the fees? How much is ang charges ninyo? So before you sign that, 'di ba? Kagandahan naman kasi alam natin, 'di ba, bago tayo pumirma ng kontrata. Pangatlo, pag 0% ang kanilang loan, no, ang katotohanan sa likod niyan is you have less room for negotiation then on price, no? So kahit na sabihin mo sa kanila na ang benta sa kabila is 45,000, ang benta mo is 55,000, pwede bang babaan man o kahit bigyan mo ako ng discount? Ang sasabihin nila sa'yo, 0% na interest rate namin, you cannot negotiate on prices. Kasi doon sila kikita sa minark up nila. Pang-apat, mag-ingat din kayo dito. Kung magti-trade in ka sa kanila, maaaring hindi overpriced ang kanilang presyo, maaaring mababa ang kanilang fees and charges. Pero doon sa kotse na iti-trade in mo, maaaring mababa ang value niya. So sa mga nag-trade in dito, o sa mga naging biktima ng 0% car loan, check nyo magkano ang trade-in value ng kotse na ginamit mo pang deposito. Nasuggest ko ito, di ba? Na isang tip ko, how to buy a car is yung trade-in is huwag mo siyang ibigay doon sa nagbebenta. Ibenta mo sa labas, ang pinagbentahan mo, gamitin mong deposit. Kasi normally, at karamihan sa mga car yard na nagbebenta ng kotse, pag 0% ang kanilang interest sa car loan, maaring ang trade-in value nila sa kotse mo is maaring mababa. Ang panglima, yung loan terms naman, is stricto sila. So, you cannot make an extra payment. Parang ganun ba? So, 3 years lang kami, o maring mas mababa lang, hindi mo siya ma-extend if in case may mga fees, charges, and mataas na interest kung babaguhin mo ang terms and conditions ng kontrata na yon. So, it's nice to check that contract as well, Ang pang-anim, yung balloon payment. Diba? Sa atin kasi, di ba? So, 0%, pero mag-encourage sila ng balloon payment. Sasabihin nila, to sell you a much more expensive car, sasabihin nila, ito lang yung kaya mong repayment, okay, 0% yan, pero merong 30,000 na balloon payment, at alam nila na hindi mo maiipon yung 30,000 na yun and then in that balloon payment, maaaring doon sila kikita din, so may 6 akong diniscuss na kailangan mong i-check, before you sign that contract for a 0% car loan. At yan ang katotohanan talaga behind that marketing strategy. So, anong dapat itanong? Questions to be asked. Maaring sa nagbebenta, maaring sa sarili mo rin. So, meron tayong 4 na katanungan, di ba, na kailangan mong sagutin. Number 1 is, magkano yung total repayments? Okay, 0% interest rate nga. Pero i-multiply mo, di ba, kung 5 years yan, yun ba talaga ang pinapahiram nila na 50,000? Pag minultiply mo yung weekly or fortnightly or monthly repayment, ang total kaya nun is 50,000 din. Maring hindi, at maring fees and charges. Yun, Dapat kasi pag 0% car loan, kung anong inutang mo, yun din ibabalik mo. Pangalawa, magkano ang presyo sa iba? And then compare. Maring may interest rate sila na 5%. Pero pag kinumpir, mas makakatipid ka rin pala kahit may interest kang binayaran doon, Kasi hindi inflated ang kanilang presyo. Sabi ko nga, halap buhay nila ito, di ba, At hindi talaga sila magbibigay nang wala silang kikitain, di ba? Ikaw ang panalo. Never mangyayari yan, Pangatlo, ask them if they can match the price of the other car yard. I-price match mo sila, di ba, Kasi pare-pareho sila ng puhunan, di ba? Ang kotse, if you're a car dealer, alam mo magkano ang presyo niya nung in-import mo, di ba? Bakit mas mataas ang kabila, mas mura ang kabila? Try mo i-price match. Kung hindi niya kayang i-match, go to another one, di ba? Kahit na dito sa Australia, kahit sa Bunnings, di ba? Yung mga strategy na we will price match it. Pero ang pinag-uusapan doon, $20, $100. Ito, 50,000 ang pinag-uusapan, and you cannot do that to ask to price match, di ba? Maraming car dealer ang magmamatch niyan, di ba? Para mawin nila yung business. And then pang-apat is, itanungin din natin kung magkano yung guaranteed future value ng kotse ninyo, kung if in case. Kaya may mga iba kasing nagbebenta na kung sakaling tuwing the business, bibigyan ka ng guaranteed future value ng sasakyan mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, to support this channel and to inspire me to do the next one as well, gumagawa talaga ako ng content to make you financial literate, and bigyan ka ng strategy to
to be smart in your in your finance and in your decision making, please like and subscribe. At kung meron kang mag-anak o kakilala na maaring mag-benefit sa video na ito, bakit hindi mo i-share sa kanya? So, kita-kita ulit tayo next week.